Magandang hapon nga pala sa inyong lahat. At ito nga kakauwi ko lang sa bahay. At kakaot ko nga lang din yan sa trabaho. Maya pa nga ito ay hinubad ko na yung mask ko. At ito na nga nagbihis na ako ng pambahay. At nagsusuot nga rin ako ng jacket dyan. Dahil medyo malamig pa rin dito talaga sa Japan. Hindi naman ganun kalamig kagaya nung nakaraan. Pero mararamdaman mo pa rin yung lamig sa katawan pag nagti-t-shirt ka lang. At maya pa nga may napansin ako sa bulsa ko. Nako, pangalawang ballpen ko na yata yung dala galing sa company namin. Bukas na lang isuli ko yun. Huwag mo nang dagdagan yun, baka mayayari ako. Ito nga pumunta na ako sa kusina at nagbukas ako ng rep. Pumili lang nga ako kung ano yung gusto kong lutuin. At napili ko nga yung manok. At yung manok nga na yun ay gagawin kong adobo. Sa totoo lang, wala po talaga akong alam na luto. May alam naman pero pahula-hula lang. Ay sos, ako lang naman ang kakain eh. Kaya walang magrereklamo kung masarap ba o hindi yung niluto ko. At maya pa nga hinugasan ko na yung manok na kinuha ko dun sa ref. At pagkatapos nga pagpasensya niya na nabulol-bulol na. At ito na nga yung manok na hinihiwa-hiwa ko. Sana lang magkaroon ng lasa yung niluluto ko. At kumuha na nga rin ako ng kalahating sibuyas at mga 3 bawang. At maya pa nga hinihiwa-hiwa ko na ang sibuyas. Napakaseryoso ko nga habang naghihiwa dyan at baka matamaan pa yung kamay ko. Aba, mahirap na. Wala tayong pamalit dyan pag naputol yan. At maya pa nga sinunod ka na yung bawang. At ito na nga yung hiniwa-hiwa kong sibuyas at bawang. At pagkatapos kong ihiwain yung mga ricados ay kinuha ko na yung kawali. Yung malapad na kawali na nga lang yung ginamit ko dahil yung malalim na kawali ay ginamit nila. At nung may nakita nga ako sa kabilang lutuan ay nilipat ko siya doon sa kabila para hindi ako mahirapan sa pagluto. At ito na nga may binuksan ko na yung apoy. At pagkatapos nga nilunod ko na yung sibuyas at bawang. Hindi ko nga alam kung anong kinalabasan sa luto ko dyan. Pagpasensyahan nyo na nga kung hindi man tama yung pagkaluto ko. Pero ang mahalaga lang naman dyan ay maluto, hindi mahilaw. Kapag ka maluto ay nakakain pa rin naman. At maya pa nga nilagyan ko na ng kaunting asin. At pagkatapos nga yan ay nahalo-halo ko na. Nilagyan ko na ng toyo, paminta, bitchin, oyster sauce at ng kaunting tubig. At pinalipas ko na nga lang ang ilang minuto dyan. At maya pa nga pinatay ko na yung apoy ng kalan. Pagkatapos ko ang patayin ng apoy ng kalan ay kinuha ko na yung kawali. At inilagay ko na sa bowl yung niluto ko. Sana nga lang may lasa tong niluto ko. Kung sa bagay, sabi ko nga ako lang naman mag-isa ang kakain. At ito na nga yung kinalabasan ng niluto ko. At sinadya ko talaga na hindi lagyan ng sabaw dahil gusto ko yung hindi masabaw na adobo. At maya pa nga kinuha ko na yung rice cooker ko. Hinugasan ko nga ito at lalagyan ko ng bigas. Ang bigas ko nga ito ay nakalagay lang doon sa likod ng rice cooker ko. Sa isang araw nga ang kain ko ay 2.5 taka lang. Syempre ba para tipid eh. Yung size nga ng rice cooker na binili ko ay pang isahang tao nga lang. At ang rice cooker nga niyan ay sa online lang namin nabili ng senpai ko. May kamahalan nga ng konti pero okay lang dahil kailangan naman yan sa araw-araw. At maya pa nga hinugasan ko na yung bigas. Ang grano nga ng bigas dito sa Japan ay maliliit na buti lang. Pero ang sarap ng kanin nila dito. At ang nilagay nga namin na tubig dyan pang sabaw pag niluluto na namin ng kanin ay yung tubig na mineral. 2 gripo nga yan ang nandyan sa lababo at yung isa ay mineral na inumin namin. Diba? Hindi mo na kailangan bumili ng tubig para makainom ng mineral. Dito sa gripo lang napakalinis ng tubig nila at ang sarap din. Pagkatapos ko nga lagyan ng tubig mineral yung sinaing ko ay inilagay ko na siya sa rice cooker. At nung tinakpan ko na nga yung rice cooker ay pinindot ko na yung start. Ang high-tech na ng rice cooker na yan dahil kahit magdamag pa nga yan sa loob yung kanin mo ay mainit pa rin kinabukasan. Sige hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.